Yan po ang batang-bata naming manager and bagong-bagong manager ng NFA Camarines Sur. Ang aming pong assistant branch manager, siguro kilala naman ng lahat, si Sir Jonathan Cabrillas. And of course, ang ating pong PIPAC President, si Mr. Joel Trinidad. Sa aking pong mga kasama dito sa NFA, kapwa employees, and it's most especially po sa inyo pong lahat na nandito today, this afternoon. I welcome you all. Masaya po kami na once again nagkita-kita tayo for this ugnayan, Farmers Ugnayan. Medyo matagal na po tayong hindi nakikita because unang-una siguro po yun nga, hindi namin mahabol yung price ng palay sa labas, and at the same time nagkaroon pa po tayo ng COVID, hindi kami makalabas, hindi rin kayo makapunta dito. But this time siguro po madalas na ulit tayo magkikita-kita. By the way, Tagalog po ako kasi po ang manager namin ay hindi po Bicolano. Magiging Bicolano pa lang po yan, konti pa. Tagalog po talaga siya. So, Tagalogin na lang muna po natin. So, familiar faces ang nakikita ko, yung mga dati pa rin naming partner ng mga farmers na lagi namin nakakasama dito. Si Ma'am Joanne, of course, kilalang-kilala ng NFA. Yung aking pong mga kababayan sa Magaraw, from Magaraw MPC. Yung pong mga taga-Rinconada, yung po pala si Mr. De La Cruz, taga-Magaraw din yan, from Karangkang. Yung pong mga taga-Rinconada na dumating ngayon, iba-ibang members na ng cooperatives. Thank you for coming. And welcome po ulit sa Camarines Sur. Kaya po namin kayo ngayon tinatawag because of meron po kaming magandang balita. Of course, maganda naman. Kasi po, mamaya po, although i-discuss po ito sa inyo in detail nila Miss France and sila Miss Eileen, and of course, nandito po yung aming manager and TBM to discuss things. And magkakaroon din po tayo ng open forum para po for those na mga bagay na hindi nyo po ngayon, hindi malinaw sa inyo para mamakling natin mamaya. Because nung September 18 po, in-approve po ng NFA Council yung additional buffer stocking incentive, which is 2 pesos po para sa wet and fresh palay and 4 pesos po para sa dry na palay. So with this, we hope po na mabibigyan niyo po kami kahit konting ani from you, and willing naman po kami kung ibigay ko anong mga kailangan niyo po. So once again, hindi ko na po pahahabain. I welcome you all and maraming hapon po sa gabos. Thank you po, Ma'am Marvin. To start our line proper, I will be presenting po the NFA Palay Procurement Program of the NFA. So, sa ngayon po, after ng RA 11203, ang tanging mandate na lang po ng NFA is pamili ng palay from the local farmers para po yun yung maging buffer stock namin. Ito po, i-present namin sa inyo kung ano yung programa ng NFA, yung Palay Procurement Program. So, mga dati na po na kaibahan na ito. So, yung mga dati na po kasama natin dito, alam naman po ninyo yung proseso. Kaya lang sa ngayon po, medyo may magandang balita kami. Later on po, i-date up po namin yan. Pero sa ngayon po, mag-start po tayo dun sa kung ano po yung programa Palay Procurement ng NFA. So, ang Palay Procurement Program po ng NFA is yung direktang pamimili ng palay sa halagang itinakda po ng pamahalaan. Ano po ang layunin ng programang ito? Alinsunod po sa batas or yung RA 11203,
ang NFA ay kailangan may sapat na imbak ng bigas para matugunan ang pangangailangan ng mga LGUs, DSWD at iba pang ahensya ng pamahalaan sa panahon ng palamidad at kung saan ang supply ay magkagaling lamang po sa local procurement. So kung napansin po ninyo, nang magkaroon ng RA 11203, wala na po tayong rice na binibenta sa mga market. Wala po yung mga retailers. Ano po? Kasi ang tanging mandato na lang po ng NFA is mag-imbak ng sapat na bigas para po pagpanahon ng kalamidad, meron po tayong maibibigay sa LGUs. So, sino po yung mga pwedeng magbenta ng palay sa NFA? Meron po tayong mga magsasaka na kasapi ng organisasyon at yung mga individual na farmers, sila po yung pwedeng magdala sa atin na palay. Ano po, individual at o kaya ay kasapi po ng organisasyon o yung mga farmers association. Sa mga individual po na magsasaka, sila po yung may sinasaka na hindi po hihigit sa 7 hektarya. Sila po ay maaaring landowner, lessee, administrator, tenant o farm worker. Yung mga nagtatrabaho po sa atin sa farm, considered po sila na individual farmer kasi meron po silang parte dun sa inani na yung parang kabayaran po ninyo. Gusto po nilang ibenta sa atin sa NFA, pwede po yun. So, dun po sila nagpo-fall sa category na individual farmer. So, ang pangalawa po is yung farmers organization. Sila po yung mga kooperatiba, asosasyon, o korporasyon ng maliliit na agricultural farmers or producers na rehistrado sa government registering agencies kaya po ng SEC at CDA. Ang lawa po ng sakahan ng bawat kasapi ay hindi dapat po lalagpas sa 7 hektarya. So same po nung sa individual farmer, sama-sama lang po siya pero dapat hindi lalagpas sa 7 hectares yung sinasakang lupa ng miyembro ng asosasyon. Ano po yung mga dokumentong kailangan para makapagbenta ng palay sa NFA? So sa mga individual farmers po, kailangan po ay registered tayo sa RSPSA. Familiar naman po yata kayo dito kasi po mostly po ay nakikipag-coordinate po sa DA or may mga meetings po na dinadala sa inyong mga barangay, asosasyon ang DA, and in-encourage po kayo na mag-register sa RSPSA. So, isa po iyon sa requirement. Kung hindi po kayo registered sa RSPSA, pwede po kayong kumuha ng farmer's passbook sa amin. So, paano po makakuha ng farmer's passbook sa NFA? Kailangan lang po mag-fill out kayo ng farmer's information sheet